Welcome po para sa ating God's Word for today. Now, ang ating teksto po mga kapatid ay nandito po sa Filipos 1:29. Ang sabi, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Now, ang ating pag-uusapan ngayon, paano malalaman ang tunay na naglilingkod sa Diyos. Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una, ang tunay na naglilingkod sa Diyos may pagsakripisyo sa gawain ng Diyos. Pag sinabing sakripisyo sa gawain ng Diyos, ibig sabihin nito mga kapatid, may gagawin ka para sa Diyos na hindi mababalik, hindi mapipigilan at hindi magpapadistract sa mga humahadlang. Pupuntahan mo talaga. Support ka sa gawain. Tumutulong ka sa gawain. Nagbo-volunteer sa gawain. May pagtitiyaga, may mataas na pasensya at hindi mareklamo. Kaya nga sabi sa ating teksto sa Filipos 1:29, dahil ipinagkaloob niya sa inyo hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Sinasabi din po sa Lucas 9:23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross, at sumunod sa akin. So itong sinabing pasanin araw-araw ang cross, ito po mga kapatid ay sakripisyo. So kung maglilingkod ka sa Diyos pero hindi mo kayang maglakad papunta sa gawain, kung hindi mo kayang mainitan, kung hindi mo kayang maambunan o maulanan, kung hindi mo kayang sumama sa bayanihan, kung hindi mo kayang magtiis, hindi ito sinyalis ng paglilingkod. Pag sinabing serve God, ibig sabihin may action. Talagang naglilingkod, talagang nagpapagamit. The Bible says in Psalm 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Alam naman po natin na iba-iba ang paraan ng paglilingkod. Sa paglilingkod, mga kapatid, dapat tayo po ay masaya, hindi po napipilitan. Dapat ipakita natin ang tunay nating puso sa paglilingkod. So paano malalaman ang tunay na naglilingkod sa Diyos? Ang una, ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay may pagsakripisyo sa gawain ng Diyos. Number 2, ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay hindi nakadepende sa outward appearance ng tao, kundi sa tunay na instruction ng Bible. May iba kasi na ang paglilingkod ay nakadepende sa galing at sa appearance ng kanilang hinangaan. Paano kung may makita kang hindi maganda sa kanila? Paano kung hindi naman pala totoo ang sinasabi nila? Paano kung hindi naman pala talaga sumusunod sa Diyos? Paano kung isa pala silang kasangkapan ng kaaway para wasakin ang iglesia at buhay mo? Tulad halimbawa sa mga talatang babasahin natin. Sa Mateo 7, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propita. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Kita nyo mga kapatid? Ang sabi dito, lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Akala mo, napakabait nila. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Mayroon palang masamang hangarin. Sinasabi din sa 2 Korinto 11:14 at 15, hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Verse 15, kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo. Dahil minsan, kapag tayo ay masyadong umahanga sa ginagawa ng tao, pero minsan pala ay nagkukunwaring anghilang ng kaliwanagan, pero ang katotohanan, lingkod ng kaaway. Sinasabi din sa Gawa 20, versikulo 30 at 31, mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. Verse 31, kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Kaya mga kapatid, ganun din minsan sa iglesia. Marami pong panahon na iniyakan ng ating mga leaders ang iglesia. Kaya wag po tayong basta-basta maniwala at magpaluko sa kung sino-sinong tao lamang. Mag-ingat tayo. Ito'y isang babala at paalala lamang na ang tunay na paglilingkod ay hindi nakadepende sa tao at performance ng tao, kundi dapat sa tunay na instruction ng Bible. At dito tayo magkaisa at mamuhay na may totoong puso at hangarin.
Ano ang sabi sa Jeremias 17:5? Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Kaya huwag po tayong magtiwala sa kapwa-tao kapag paglilingkod na mga kapatid sa Diyos ang pag-uusapan. Dito naman sa awit 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Kaya huwag nating iasa ang ating buhay sa tao, dapat sa Diyos. Sabi din sa awit 20 verse 7, mayroong umaasa sa karwahing pandigma at mayroon ding sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Sa konteksto ng paglilingkod mga kapatid, mayroon tayong mga tunay na leader o mga pastors na instrumento ng Diyos para sa kanyang mga salita. Pero hindi ibig sabihin na sa pundasyon nila, sa pundasyon ng tao nakatayo ang ating paglilingkod, kundi dapat sa Panginoon. Na kahit mawala man sila sa mundo or saan man sila makarating para sa bagong misyon, still, nakikita pa rin tayong tunay na naglilingkod sa Panginoon. Hindi dahil sa tao, kundi dahil sa Panginoon. Naging masunurin ka sa church dahil sa Panginoon. Active ka sa church dahil sa Panginoon, hindi sa tao. Nagpapagamit ka sa church dahil sa Panginoon, hindi para sa tao. Umaawit ka, nagsisimba ka dahil sa Panginoon, hindi pakitang tao o para sa tao, kundi para sa Panginoon. So paano malalaman ang tunay na naglilingkod sa Diyos? Pangalawa, ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay hindi nakadepende sa outward appearance ng tao, kundi sa tunay na instruction ng Bible. Number 3, ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay tapat sa Diyos at mapagkatiwalaan ng Diyos. Now, bakit tapat at mapagkatiwalaan ng Diyos? Dahil may Holy Spirit na nakatira sa kanyang puso. Ano po ang bunga ng Holy Spirit? Sinasabi po sa Galatia 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, faithfulness mga kapatid. So pag tapat ka sa Diyos, tapat ka rin sa iglesia ng Diyos. Tapat ka rin sa asawa mo. Tapat ka rin sa pangako mo. Tapat ka rin sa binitawan mong salita. Tapat ka rin sa trabaho at negosyo. Hindi na nalalamang. So paano ito makikita sa buhay natin? Sumusunod sa Diyos kahit walang nakakakita. Yan po ang pagiging tapat. Tinutupad ang salita. Hindi umaalis kapag mahirap na. Consistent sa trabaho, sa pag-aaral sa salita ng Diyos, sa ministry, kahit walang papuri. Kaya ring magtrabaho sa gawain ng Panginoon kahit walang kapalit o bayad. So, ang faithfulness ay katapatan po yan na sinusubok ng sitwasyon o panahon. Hindi ito feeling sa mga kapatid. Hindi ito dahil lang sa pakiramdam. Ito ay desisyon na mag-stay, magtiwala at tumupad araw-araw. As faithful servant ng Panginoon, dapat mapagkatiwalaan tayo sa kanyang gawain at sa kanyang iglesia. Tayo ay ilaw, hindi sanhi o pinanggagalingan ng pagkakasala at katitisuran. Tayo ay gabay sa katwiran, hindi sa kasalanan. Tayo ay mapagkatiwalaan sa mga bisita, hindi pagsamantalahan ang kanilang kahinaan. Tayo ay mapagkatiwalaan sa katotohanan at sa tunay na paglilingkod. So paano malalaman ang tunay na naglilingkod sa Diyos? Review muna tayo sandali. Number 1, ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay may pagsakripisyo sa gawain ng Diyos. Number 2, ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay hindi nakadepende sa outward appearance ng tao, kundi sa tunay na instruction ng Bible. Number 3, ang tunay na naglilingkod sa Diyos, tapat sa Diyos at mapagkatiwalaan ng Diyos. Para naman po sa ating application, mga kapatid, ang tunay na naglilingkod sa Diyos, gumagawa ng paraan para sa Diyos. Hindi puro dahilan, kundi may tiyaga at pagsakripisyo kahit mahirap. Nakalaan ang puso sa Panginoon. Lumalaban, nakatayo at nananatili sa paglilingkod. Dahil ang pundasyon ay ang Diyos, hindi ang tao. Naglilingkod hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Active, hindi para sa tao o sa motivation ng tao, kundi para sa Diyos. Kung tunay ang ating paglilingkod sa Diyos, ipakita natin ang ating katapatan na tayo ay mapagkatiwala ang lingkod ng Panginoon. Hindi sumusuko, hindi pinanghihinaan ng loob, kundi lumalaban na nanatiling nakatayo bilang huwaran at mapagkatiwalaan sa mabuting balita, sa katotohanan at sa iglesia. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan.
Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.